Morning mga ka-striker. Oras 10:57 ng umaga. Chat po sa atin at tumawag pa nung isang araw na diyan po daw sa Batangas City Terminal Port na pinapatakbo na yung ATI o Asian Terminal International. Nagkaroon po daw dyan ng rigodon sa hanay po ng mga security officers mula po sa detachment commander, assistant detachment commander at sa mga security officer. Ano po ang nangyari diyan? Mayroon pong kumalat na anonymous text na di umano ang mga nasabing mga opisyal tumatanggap ng lagay. Ano po ang ginawa ng CSO, Sir Marlo? Ito, pangalan niya, Marlo Palinawan. Ayan. Si Sir Marlo Panilawan, Company Security Officer ng Batangas Port Terminal, Asian Terminal International. Yan. Ano po ang kanyang ginawa? Agad-agad, nagmemo po siya na magbababa ng suspension order sa DC at sa mga nasabing officer. Teka muna, bakit magbababa ka agad ng suspension order? Gayong yung nagreklamo, yung nag-text ay hindi nagpakilala kung sino ba siya. Hindi po na-validate yung report. Kaya nga hindi nagpapakilala yung nag-text dahil hindi po konfirmado at wala pong solidong ebidensya na mag-uugnay sa mga inirereklamo. Ngayon, bakit lalapatan nyo po agad ng suspensyon? Kaya, anong ginawa po ng DC? Nang matanggap po niya yung memo na yon, agad-agad nag-resign. Bakit? Kasi nawala na po yung pagtitiwala. Kapag po yung pagtitiwala ang nawala, hindi na po masarap maghanap buhay. Hindi na po masarap dumute. Kasi araw-araw kang ipapako sa cross. Araw-araw mong patutunayan na hindi mo naman yun talaga ginagawa. Dahil lang sa isang anonymous text. At nang ma-verify po kung kaninong number yung nag-text, ay isa sa mga gwardiya na napatalsik. Bakit po? Dahil sila po yung tumatanggap ng lagay. Ito pong gwardiya na to ay tao, bata, ng dating CSO na si Tong. Sino po ba itong si Tong? Ito po yung certified na estapador. Sapagkat may kaso po ito diyan sa Calapan, Oriental Mindoro, mga ka-striker, mga security guard dyan po sa pier, sa mga kapwa ko 5'9". At lalong-lalo ka na sa bagong upo na CSO, Sir Marlo Panalawan. Ayaw kong banggiting sir yan kasi hindi naman karapat dapat. Itong si Tong ay dating pulis na naging CSO dito po sa King Henry, na dahil po tumatanggap ng lagay, may mga transaksyon siyang illegal, natanggal. At higit sa lahat po mga ka-striker, ito po ay maraming na-istapa sa kanyang pyramiding scam. Hindi lamang po 10 milyon ang involved. Hindi lang po 5 milyon ang involved. Hindi lamang po 15 millions ang involved. 32 million
ang involved na halaga rito na inistapa nitong sitong. Kung gusto ho ninyong patunayan, meron ako diyan na file na magpapatotoo na may kaso itong sitong. At tao nga itong nagpakalat ng text na hindi nagpapakilala. May record ho si Ma'am Giselle Cayetano, ang general manager ng ATI, kaya napatunayan nila kung sino yung nagpakalat ng text na yon. Na agad namang ginarap ng CSO, agad na ipinataw yung kanyang sinasabi na mandato raw ni ATI bago pa siya dumating na alisin, palitan ang mga na-absorb na gwardiya. Teka muna, anong grounds para sila alisin? Anong grounds para sila tanggalin? Matapos pakinabangan, tagpapalitan? Bakit pala hindi pinalitan agad noong nagpalit ng security agency? Bakit sila inabsorb pa? Ano yung gamitan? Paano ang pamilya ng mga yan? Magugutom yan. Dahil mawawalan sila ng hanap buhay. Hindi po makatao. Kaya yung mga naunang batch na natanggal, gaya na Sir Antonio, Sir Charles Mayo, Montero, pwede po kayong magsampa ng illegal dismissal sapagkat malinaw sa pahayag ni CSO Marlo Panalawan ng aking makausap na yun pala talaga ang mandato ni ATI bago pa siya dumating. Ang tanggalin, palitan, lahat ng absorb na naririyan sa ATI. Ngayon, ano po ang katunayan na totoo ang mga sinasabi ng CSO na ito? Para po natin mapatunayan yung katotohanan ukol dito, ito, nagsasagawa po tayo ng vlog. At ang topic, ito nga pong mga observe guard ay papalitan ng ATI, Batangas Port. Para sa ikalilinaw ng lahat. Ito pong vlog na to ay makakarating hindi lamang po diyan sa ATI, kundi maging sa main office hanggang sa pinaka-presidente ng ATI. Kaya kung totoo ang sinasabi ni CSO Panalawan, sir, may malalabag po kayo dyan. Malalabag po ninyo, illegal dismissal kayo dyan. Wala hong grounds para pagtatanggalin nyo ang mga gwardiya. Dahil ang ating labor, pinipilit ng ating Pangulo at ng Secretary ng Labor na ang lahat po ng Pilipino magkaroon ng hanap buhay para bumaba po yung porsyento na walang hanap buhay. Pero ang mga ito, may mga hanap buhay nyo na, naka-duty na, nakapwesto na, taon na ang binibilang. Gamay na nila ang kanilang mga trabaho. Pero, dahil lang po, sa pahayag nitong si CSO Panalawan, natanggalin lahat ng absorb. Magkakaroon po ng mass dismissal diyan sa ATI. Kaya tinatawagan po natin ng pansin si Vice President for Operation Sir Peter Di Mayuga ng ATI at General Manager Giselle Cayetano ng Batangas Port Terminal. Kung totoo po ang sinasabi ni CSO na papalitan lahat, at kung papalitan nga lahat, mga ka-striker, kung papalitan nga po lahat ang mga absorb na gwardiya diyan, di ngayon pa'y magsipag-alisan na kayo. Ano pang hinihintay nyo?
Yung ibasura kayo, tatanggalin din naman. O ipaglaban nyo ang karapatan nyo. Linawin ninyo ang inyong status diyan. Dahil mahirap po, masakit sa loob na yung pakiramdam na ginamit ka lang. Habang wala kang kapalit, naririyan ka, at pag may kapalit na, sa pera ka na. Ngayon pa lang, inawin na ninyo ang inyong status diyan kung kayo mananatili o papalitan. Dahil napakalinaw po ng pahayag. Hindi po naman tayo pwedeng sabihin ng naninirang puri lang sapagkat napakalinaw po ng sinabi niya. Mayroon po tayong ebidensya, may text po siya sa atin na lahat po ng absorb ay papalitan. Hindi lamang po ang mga officer, hindi lamang po ang detachment commander, lahat po ng nanggaling sa King Henry Security Agency papalitan. O, kahit walang nagawang, kaya pala marami nang napagtatanggal diyan. Kaya pala kahit konting pagkakamali, wala nang NTE o notice to explain. Wala nang disciplinary action pinapatupad. 3 days, 7 days, 1 week, 15 days, 1 month. Wala nang ganon mga ka-striker. Kundi dire-diretso tanggalan na agad. Yung pala ang mandate o mandato ni ATI ayon sa CSO. Kaya kung ako sa inyo, mga ka-striker, mga kasama ko dyan na 5'9 sa ATI 4 terminal, alamin ninyo ang katotohanan at gamitin ninyo ang video na to. Gamitin ninyo ang video na to para patunayan yung sinasabi ko na lahat ng absorbed guard diyan sa ATI ay papalitan. Ito naman, nakikita nyo naman, pahayag ito mismo. Napakalinaw si screen. Pahayag mismo ng bagong CSO, Marlo Panalawan. Bago pa siya dumating, ay mandato na ni ATI na palitan lahat ng absorb. Napakalinaw pa po sa sikat ng araw. Kaya, minsan pa, tinatawagan po natin ang pansin si Vice President for Operation, Sir Peter Di Mayuga, at General Manager Ma'am Giselle Cayetano ng ATI Port Terminal. Sa susunod po ulit, ito po si Striker Villaluna. Magandang umaga po sa inyo lahat.